So yun guys, no? Last problem tayo. Last problem na tayo dito sa ano, sa columns with with eccentricity, okay? Saka yung pure axial, no? Last problem na tayo. And napagpalit na ulit tayo ng damit, no? Daming damit ni Idol. Anyway, no? Problem 3 tayo, okay? A square tied column is reinforced with 8 bars and has F prime C, guys. F prime C yan, no? F prime C yan. Na ano lang, no? Naputol. Nalagay natin F prime C. Kaya F prime C is equal to 24 MPa and FYL is equal to 415 MPa. Steel cover to longitudinal bars is 70 mm. Use daw S is equal to 800 mm. Okay, so yung ano natin guys, no, side length natin, by the way, square, no? Square column. So yung side length natin, syempre equal yan lahat and that is 800 mm. Okay? So ayan, tinanong dito, what should be the diameter of the main bar so that the column strength is the minimum possible? Answer in whole number. Okay guys, no, so by the way, tumama si classmate dito sa quiz na to, no? Tumama tayo dito. So may reference tayo ng mga tamang sagot. Okay? So ayan, kunin natin 'yan. Paano ba 'yun, paano ba kunin 'yan? So kunin na natin, no? Anyway, ito, yung number 1 natin. Ano daw dapat yung diameter ng main bars? And by the way, yung main bars, ayan yan, no? Ayan, yung mga itim, no? Ayan. Emphasize lang natin yon. Okay, so what should be the diameter of the main bars so that the column strength is the minimum possible? O inulit na naman. Okay, so ayan, no? Solve natin yung diameter ng main bars. And by the way, guys, no, kung naalala pa, okay, sa concept, no, meron tayong concept, no, papakita ko na lang sa inyo. Naalala nyo pa yung concept ng ano, yung rho is equal to AST over AG, no? Ano ba yung rho na yan, okay? Ito yung tinatawag natin na steel ratio, okay? Steel ratio to. Okay? Ayan, steel ratio. Okay, and ano yung AST, no? Yan yung area of steel bars. Area of steel bars or the reinforcement, no? Yung main reinforcement. And yung AG natin is the gross area. Gross area yan, no? So, ayan, gagamitin natin yung concept na yan, no? And by the way, pagdating sa column, since hindi naman sinabi, no, kung seismic requirements, so we will assume na general requirements lang. And we have general requirements pagdating sa steel ratio, no? Ang sabi sa, sabi sa steel ratio, your minimum value should be 1%. Okay? Tapos, your maximum value is going to be 8%. Okay? Yung ano yan, general requirements yan, guys, no? Okay? So, meron tayong na tawag dito, limits. Okay? Sa steel ratio, ang pinakamababang value mo is 1%. Okay? And yung pinaka-maximum value mo, pinaka na maximum pa, no? 8%. Okay? So, ayan, gagamitin lang natin tong concept na to. So, paano ba yan, classmate, no? Di ano lang natin, no? I-equate lang natin, guys, no? So, yung 1% in decimal is going to be 0.01, di ba? By the way, bakit 0.01 or 1% yung gagamitin natin? Kasi ang inaas is the minimum possible. Okay? Minimum possible. And most of the time, guys, no? Most of the time, ang nagdi-dictate ng strength ng column is the steel ratio. The more na mas marami yung bakal mo, mas malakas siya, okay? And the lesser yung bakal mo, mas mahina siya. Pero that's not the case all of the time. Tama ba? That's not the case all the time. Ayun na lang, no? That's not the case all the time. So, pero gagamitin natin yung concept na yon dito sa problem na yon, okay? Since ang hinahanap is the minimum possible column strength, we will use the 1% steel ratio, okay? So, equate lang natin, no? And yung AST natin, area of steel bars, okay? Given tayo ng number of steel bars. So, ilan niya? 8 yan, no guys, no? 8, no? Binilang ko yan, 8. Sure ako, 8 yan, okay? So, ayan, no? Given tayo ng number of bars, and by the way, paano natin kinukuha yung steel ratio, diba? That is the, number of bars times the area of individual bars, okay? So, individual bars. So, ayun, 8 times pi over 4. Okay, and ang unknown natin is yung diameter. Okay, what should be the diameter? So, hinahanap yung diameter. So, paano yun? dB, no? dB, hinahanap. dB squared. Okay, kasi nga area. Tapos, yung AG natin or the gross area is just going to be 800 squared. Bakit? Kasi nga square yan, di ba? Okay, so 800 squared. 800 squared. Tapos, shift solve lang natin to. Makukuha natin yung dB natin. Okay, and kuha tayo ng calcu.
Ayan, no, may calcu na tayo. By the way, canon yung calcu natin, no? Sira na, oh. Naka-tape na lang siya. Pero ano to? Kaya pa natin to. 0.01 is equal to, ayan pala yung equation, no? 8 times pi over 4. Then, dB natin as our unknown. So, x yun, no? X squared over 800 squared. Tapos, shift solve lang natin, guys. Okay, pwede naman, wag nyo na i-shift solve, no? Ang tawag dito? Transpose kayo dyan, pero ako, gagamitin ko na yung mahika ng calcu. Okay, so antay lang natin processing. So, nakuha natin value dito is 31.92 mm. And sabi sa problem is, answer in whole number. So, by the way guys, no, kapag reinforcement, nagra-round up tayo, okay? Pag reinforcement, nagra-round up tayo. Bakit? No, kasi, wala ka namang mabibiling 31.92 mm na bakal sa hardware. So, most definitely, round up yan, okay? So, ang dB natin is going to be approximately 32 mm, okay? So, box na natin yan. Tignan natin kung tama tayo. Okay, so ayun, 32 mm. Checkan natin yan kasi tumama tayo, okay? Ganun lang kabilis yung problem 1, no? 10 points na agad, okay? So, for number 2, sabi dito, calculate the eccentricity of the column at balance condition. So, ang hinahanap naman is eccentricity, okay? So, ano ulit yung eccentricity? That is the location of the load from the centroid, okay? So, ayan, no? Kinopya ko na lang yung dito, yung figure, no? Para hindi na natin i-drawing. So, ayun, no? Drawingan lang natin ng mga, ng mga linya-linya, okay? So, ayan. Ayan, no. So, yung yung bilang ko ulit, by the way pala, no, hindi sinabi ko anong bending, no. What bending is going to be, in the column. So, we will assume, okay, pag walang sinabing bending, we will assume that the bending is about x-axis, y-axis, sorry guys, no. About y-axis, and that's positive bending, okay. So, again, no, pag walang sinabi, we will assume that the bending is going to be positive about the y-axis, okay? So, ewan ko sa prop nyo, no? Hindi ko alam. Pero sa prop ko, pag walang sinabi, okay, positive bending about y-axis unless stated otherwise, no? Yun yung gagawin natin. Pero for this one, for this problem, since walang sinabi, we will assume positive bending about y-axis. And alam natin kapag ang bending natin is about y-axis, no? Positive, your ECCF, okay, tayo lang yan. Namamaos na si classmate, no? Dami natin sinosolve, guys, no? Okay, tuloy. Okay? Alam natin kapag positive bending about y-axis, okay? Your ECCF is the rightmost, no? Kasi dyan nakaturo yung moment mo, no? Paano ba? Ayan, no? Nakaturo dyan yung moment mo, no? So, yan yung mako-compress, no, guys, no? Na-discuss na natin yan, okay? So, hindi na natin ulit-ulitin, okay? Ayan, so ECCF natin is from the rightmost. So, lagyan lang natin ng mga label, no? Uy, label, no? Lagyan natin ng mga label yung ating mga figure, mga bars pala, okay? So, ayan, no? We will name this one AS1, no? Kasi nga yung bilang ni classmate from left to right, okay? So, next is AS2. AS2. Tapos, yung last natin is AS3. Okay? Yeah, AS3. Assume na natin na pantay nasa gitna, okay? So given tayo ng steel cover na 70 mm, no? So pwede na tayo magsukat ng mga effective depth natin, guys, okay? And saan tayo nagsusukat na effective depth? Again, from the ECCF, okay? So, sukat na tayo, no? Sukatin na natin 'yan para tuloy-tuloy ang ating pagsusolve. Okay? Ayan. So we are given an steel cover, okay? Steel cover na 70 mm. So we will use that, okay? So alam natin, guys, no? Itong steel cover natin is yun yung cover ng bars, okay? Centroid of the bars from the face of the column, okay? So from the face of the column kung saan man siya pinakamalapit na face, yun yung niya, no? Yun yung cover niya. So okay, so effective na yon, guys, effective cover na yon, okay? So from centroid na yon to the face of the column. So alam natin ito is 70 mm and this is actually our D3 na, no? D3. 70 mm.
Okay, bakit D3? Kasi AS3, okay? So, for AS2, guys, no, kung mapapansin nyo, nasa gitna siya ng column. Okay, nasa gitna, no? So, yung ano niyan, yung effective depth niyan is just going to be, since 800 to, no? Ay, 800 yan. Ano lang, 800 over 2, okay? Excuse me, okay? So, dito natin is 800 over 2, ilan yun? 400, no? 400. And for our D1, no? And we know na this is 70 mm, right? Alam natin yan, still cover natin 70 mm. So, ang D1 pala natin is just 800 minus 70. Nagets yun, ba't 800 minus 70, no? So, yung ano lang, no? Yung tawag dito, side length minus yung steel cover. Para, yun yung distance noong AS1 natin from the ECCF. Okay, so D1 natin pala is 800 minus 70. So, ilan yung 730? Okay? So, I hope nagets yun, no? Okay? So, ayan, no? Okay, so yung first step natin, 'di ba? First step natin, guys, pag pag balance condition, no? We are equating the extreme steel bars, okay? So extreme, no, pinakamalayong steel bars from the ECCF to FY, okay? So ang pinakamalayo natin diyan is AS1. Therefore, okay? Okay, lagay na lang natin, no? At balance condition. Balcon na lang, no? Balcon, no? Gets na yan, no? Nakailang problem na tayo sa balance condition, okay? So, we are equating FS1, okay? Ano yung FS1? Yung steel stress natin, yung extreme steel bars natin, we are equating that to FY, okay? So, that is in yielding condition, okay? So, ayan, no? Pwede na nating isolve. So, yung FS1 natin pala is equal to FY, no? So, ano yung formula lang gagamitin natin? Yun lang ulit, okay? Since FS1 yan, we will use D1 minus C balance over C balance, okay? Since i-equate natin yung FS1 natin, ang value natin ng FY is 415, so we will use that value, okay? Tapos, ang D1 natin is 730. Okay, so 730. So, with the use of sheep solve, we can get the value of our C balance or the Chris Brown, no? Uh, ang corny. Ayan, 600, 730 minus alpha x over alpha x, okay? So, sheep solve lang, no? So, ang nakuha natin value ng Chris Brown ay 431.5270936. Ayoko na mag-joke, no? So, store natin yan sa letter A. Okay? Ayan. So, actually, pwede na natin kunin yung A-balance din natin, no? Yung A-balance natin. So, paano natin kukunin yung A-balance? We will use the relationship of A is equal to beta 1C, okay? And since ang F prime C natin is 24, guys, no? 24. Since ang F prime C natin is 24, therefore, ang beta 1 natin is 0.85, okay? 0.85. So, ano lang, no? Ayan, makukuha na natin yung ating A, no? So, salpak nyo na lang, guys, no? Ano lang, 0.85 times alpha A. Okay? So, ano ka natin value dito pala ng A balance natin ay 366.7980296 mm. Okay? That is the depth of our compression block. So, let us store that value sa letter B. Okay? So, okay na, no? Meron tayong value ng C, meron tayong A. So, we will now get the value of our actual steel stresses or the, tawagan na lang nating stresses, okay? So, ayan, no? Yung FS1 natin is going to be equal to FY, no? Or 415 kasi nga dun tayo nag-equate, no? Naalala nyo pa, kanina lang, in-equate natin yung FS1 natin sa FY. So, kahit isolve nyo yan, no? 415 lang makukuha nyo, sakto yan, okay? So, for FS2, okay. By the way, no, drawing muna natin, plot muna natin yung ating CB saka AB, okay? So, ang value ng CB natin is 431, guys, no? So, meaning, since andito natin is 400, and by the way, susukatin natin yung from the ECCF, okay? So, ang value nandito natin is 400, therefore, lalagpas lang siya ng onte, no? Lalagpas siya ng onte dito sa ating D2. Ayan. So, plot na lang natin, no? Para mas maganda. So, ito yung ating CB, okay? C balance. Tapos, yung A balance natin, pwede na nating i-plot, no? So, 366, hindi siya lalagpas ng D2. So, nasa lang, no? Medyo nasa right siya ng ng D2, okay? So, sabihin na natin dito. Okay? Ayan.
So, what do we know about this? Okay? So, what do we know about this? Wow, English yan, guys, no? Anong alam natin dyan, no? Pinagpa-plat-plat pa yan. Ano ba ibig sabihin yan? Okay? So, alam natin, guys, no? Naulit na tong explanation na to. We know this concept multiple times. Wow. We know this concept already multiple times, no? Yung C value natin will dictate, no? If AS is compression or tension, no? Yan na lang, no? Comp or tense. Pareho lang yan, compression or tension. So, yung A natin, okay? Yung A natin, ano naman yung A natin? Di ba alam na natin yan? Okay? Yung A value natin will tell na lang, no? Para di mahaba. If AS is with displaced concrete. Okay? Kasi 'di ba yung A natin yung depth ng compression block. So pagpasok diyan yung steel bars mo, we will apply displaced concrete. Okay? Kasi nga nasa loob siya nung depth ng compression block and that is the concrete area, no? Highly affected 'yon. Okay, so ayan, no, since ang ano pala natin, guys, no, napapansin nyo yung ating AS2 is in compression kasi pasok siya doon sa loob ng CB, so we will use the compression formula. Okay, otherwise magni-negative yan, no, wala tayong negative na stress. Okay, so paano yung 600? Okay, C mauna, no, C. Okay, so alpha A minus, and dito natin, guys, is 400, no, over alpha A, no, or the C value lang, no. Okay, so solve na natin, guys. Wala nang pag-atubili pa. 600 alpha A minus 400 over alpha A. Nakuha natin value dito ay 43, guys, no, 43.83561,644, and that is in megapascals. And since hindi siya nag-yield, we will use that value later. So, let us store that, no? Store natin sa letter C. Okay? So, for FS3, no? FS3 natin, okay? For FS3, since nasa loob pa siya ng C, okay, nasa loob siya ng C, that is in compression pa rin. Okay, so 600, okay, mauna ulit yung A, minus the D, or the effective depth ng D3 is 70. Over alpha A, okay, or the C. Tapos, solve na lang din natin ulit. So, 600 alpha A minus 70 over alpha A. So, ang ating value dito ay 502 MPa. Guys, no, di ko na pupunuin. Bakit? Kasi that is in yielding condition. So, what do we know about this? No, mga stresses natin. This is equal to Fy. Therefore, yield, no? Nag-yield siya. Use natin yung 415 pamaya para sa forces. Okay? And ito, this is not in yielding condition, no? Not yield, non-yielding. Okay? So, we will use this one. No, we will use that value kaya natin in-store. Okay, and this one is greater than Fy. So, therefore, yield siya, no? Nag-yield siya. And we will use 415, okay? We will use 415. So, ayun, nakunin na natin forces, guys, okay? Ayan ulit yung mga stresses natin. We can now get the forces. Okay, so, yun, forces, no? Kung mapapansin nyo, guys, no? Yung AS2, saka AS3 natin is pasok sa compression zone. And ang nasa labas lang is yung AS1. So, therefore, ang AS1 natin will be in tension, okay? Magiging tension siya. Tapos yung AS2 and AS3 is in compression. Okay? So, therefore, T1 na lang papangalan ko sa kanya ulit. Tapos CS2, CS3. And yung ating, CC, di ba? Compression concrete. So, i-plot na lang natin kung saan yung magiging location ng ating compression concrete. Okay? So, ang magiging location yan, guys, no? Pa-plot ko na yung depth ng compression block. Nasa highlightan ko na lang, no? Highlightan ko na lang. Ayan. Kunyari na lang pantay, okay? Syempre di lalagpas doon, no? Kunyari na lang pantay. O ayan, no, kunyari pantay. Syempre, ang location niyan, no, ang location ng force niyan is nasa gitna, okay? So, assuming na dito yung sa gitna niyan, assuming lang naman, okay? Assuming na yun yung nasa gitna.
So, ayan yung CC, no? Ayan, CC. Okay, so pwede na natin kunin yung mga forces natin. Okay, so yung T1 natin, since intention, saka in yielding condition siya, ano lang yan, ES1, FY, okay? For our CS2, since compression siya, no? Pero ano siya, no, wala ka pang displaced concrete diyan kasi hindi siya pasok sa compression, dito, depth of compression block. So, paano yan, ES2, we will use the actual steel stress, no, FS2. Okay, for our CS3, okay? So, yung ang CS3 natin is compression pa rin, no? Pero pasok na siya sa depth ng compression block. So, we will use the displaced concrete formula, AS3, and that is in yielding condition, guys, no? Kasi 502 FY minus the displaced concrete 0.85 F prime C. Okay, so yung ano naman natin, CC, wala namang pinagbago yan, ganyan pa rin. Okay, area ng concrete. So, yun, no? Plug in lang tayo ng values dito. For AS1, ang katinailong ko, sorry. Yung AS1 natin, tatlo yan, no? Tatlong 36mm pala yung DB natin, guys, no? Baka makalimutan, 36mm yung gagamitin natin, hindi yung sinold natin kanina. Okay, so lagay na lang natin, no? DB is equal to 32mm. Okay? So, ayan, no? Ilan yan? Tatlo. Tatlo yung AS1 natin, guys, no? So, 3 times pi over 4, 36, right? Ay, hindi. Tama, 36 pala. Bakit 32? Ayan, 36. Okay, 36 yung DB natin na gagamitin. Natangkatin ng ilong ko kanina pa. 36. Okay, so 36 squared. Ayun lang, no? Pati FY, 415. Okay? For AS2, ilan yan? Dalawa, no? Dalawa, guys. Ito, saka ito. O, dalawa. Dalawang 36. 36 squared. Tapos, FS2 natin na-store sa letter C. O, di yun gamitin natin. Tapos, yung AS3 natin is tatlo ulit, no? Tatlong 36. 36 squared. I hope malinaw yung sulat ni classmate, no? Okay. So, FY natin, guys, is 415 minus the displaced concrete. Ang FY natin is 24 megapascals. Okay? Tapos, ito, yung ano natin, yung CC natin, 0.85 times F prime C, 24. And paano natin kukunin yung area ng concrete? Diba, guys, square yan, so 800 din to, no? And this is the depth of compression block. This is your A. So, therefore, area niyan, no? Length times width. No? So, rectangle yan, 800A, no? So, 800A. And ang A natin nakastore sa letter B. Okay, bago magkalimutan, nakastore yan sa letter B. So, ayan, no? Compute na natin to isa-isa. Ayan, compute natin isa-isa. So, 3 times pi over 4, 36 squared. Tapos, 415. Value neto ay 1267255.645 newtons, no? Newtons kasi force yan. Tapos, store na lang natin to sa letter D. Okay, D. Ayan, store natin sa letter D. Okay. So, for our CS2, salpak nyo lang ulit sa CalQ. Okay, so nakuha natin value dito ay 89238.44557 Newton. Okay, so store natin to sa letter E. So, yung pangatlo is 3 times pi over 4, 36 squared. Tapos, 415 minus displaced concrete. Ang ating value dito ay 1204961.632 Newton. Store na lang natin sa letter F. Okay. So, ayan, no, yung last natin is the concrete, 0.85 times 24 times 800 times B, no, kasi doon nakastore yung A natin. 598, guys, no, 598 po, 598 6143.842 Newton, no, and let us store that value sa letter M. Okay. So, pwede na natin kunin yung ating PBN or the balance nominal axial capacity. Okay, so how do we get that?
PBN natin is just a summation of forces, okay? Summation of forces. And by the way, we have to we have to take consideration of the sign convention, okay? Kapag negative, no? Ay kapag T1 pala guys, no? Kapag T1 is going to be negative. Okay, kapag compressions, positive 'yan, no? Naalala pa 'yon, no? Ganun naman yung ginagawa natin, guys, no? Pero ngayon ko lang nasulat, ngayon ko lang naisipan. Okay, so ayan, negative T1 plus CS2 plus CS3. CS3 plus CS4, no? Ayan, so yung T1 natin naka-store yan sa letter D. Our CS2 is naka-store sa letter E. CS3 nasa F. Tapos, CS4 natin nasa M. Wala tayong CS4 guys, no? CC pala. I'm very sorry. Ayan, CC. Naka-store yan sa M. Okay? So, we can now get the axial capacity. So, ayan, no? Input nyo lang sa calcu nyo. Sa alpha E plus alpha M. Okay? Check natin yung mga nakastore kung tama. And nakuha natin value para sa ating, PBN or the balance axial nominal. Kung ano man tawag sa inyo. 6013.088.276 Newton, okay? And let us store that value sa letter Y. Okay? Pero hindi pa yun yung hinahanap, guys, no? Ang hinahanap natin is the eccentricity. Pero kasama yan sa pagkuha ng eccentricity. Ayan, so anong next step natin? Paano natin kukunin yung eccentricity? O kailangan natin gumawa ng ng drawing, okay? Okay, so ayan, usog ko na lang to sa Gedli dito sa may usog ko na onte. Ayan, usog ko lang na onte. Okay, so magdodrawing tayo ng representation ng ating PBN, no? So ako, dinodrawing ko siya sa labas. Turo sa akin ng prof ko. Kahit saan nyo naman i-drawing niya, walang problema doon. Okay, walang problema. So ako sa labas na lang, okay? And as you know guys, no, ako nagmo-moment ako sa AS1, okay? Nagmo-moment ako sa AS1. Pwede kayo mag-moment sa AS2, sa AS3, walang problema doon. But for simplicity, nagmo-moment ako sa AS1, okay? So yung natin, yung distance natin ng ating tawag dito, resultant is pinapangalanan ko siyang delta, no, delta. And delta. And we know that this value pala guys, no, is ba't hindi kita? Ayan. Yung value na to is yung SC, okay? Yung SC. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi na natin kinuha yung plastic centroid guys, no? Hindi natin kinuha. Ba't hindi natin kinuha? Kasi guys, okay, yung plastic centroid nya, nandito lang din sa gitna ng figure. Bakit guys, no? Okay? Bakit? Okay, note natin, note. Kung mapapansin nyo yung figure, symmetrical yan, no? Symmetrical yung figure natin, is square siya. At the same time, you have the same amount of bars in left and right, saka top and bottom, no? So, symmetrical siya. Tapos, yung diameter pa ng bars natin is pare-pareho, okay? Pare-pareho from all sides, no? So, 36 yan lahat, no? Huwag malilito, 36 yan lahat. So, therefore, symmetric talaga, no? Symmetric, totoo siyang symmetric yung figure natin. And, okay, note natin dito, if symmetric ang figure, or symmetrical figure, okay, plastic centroid, or the X bar PC, is equal, no? Equal yan sa geometric centroid. No? Ayan. If symmetrical ang figure, plastic centroid natin is equal lang sa geometric centroid. And guys, no, ako mapapansin nyo sa square or sa rectangle, no, yung centroid natin is nasa gitna lang, no, kasi okay lang kahit isolve nyo, okay? Try nyo isolve yung yung plastic centroid. Ang makuha nyo dyan 400, no, 400 lang. And ang geometric centroid ng square is yung kalahati lang ng side length, no? Okay, so ayun, no? Kalahati lang ng side length 'yon. So kahit try nyo i-solve para mapatunayan na tama tayo. Makukuha nyo diyan is 400 from right and left face, okay? So gagamitin na lang natin yung concept na 'yon. Again, if your section is symmetrical with the same number of bars, same diameter of bars, and also same side lengths,
Okay? Or definitely, you call that square. Yung plastic centroid natin is equal sa geometric centroid. Okay? So, gagamitin na natin yung concept na yon. So, alam natin, ito yung ating plastic centroid, no? And we are, ano pala, no? And by the way, yung eccentricity natin is the distance of the load from the centroid, 'di ba? Alam natin yung concept na 'yon. Okay? Yung eccentricity natin is the distance of the load from its centroid. Okay? So ayan, no. With these values, okay, makakagawa tayo ng formula, okay? So alam natin, guys, no, pag pinag-add mo to, equal yan dito, no? Equal yan diyan. Okay? Kung mapapansin nyo rin, no, equal sila, 'di ba? Ginawa na natin yung dati o nung nakaraan. So ayan, gagamitin lang din natin yung concept na 'yon. Okay? So ayan, no, SC plus the delta is just equal to plastic centroid plus ano ulit yun? Balance eccentricity or the eccentricity itself. Okay? So, mapapansin nyo, wala pa tayo ng delta, no? But we can get the delta by taking a moment from the AS1. Okay? So, ayun na lang muna gawin natin, no? To get the delta. So, PBN, tapos times the delta, kasi yun yung distance niya from the AS1. Tapos, mag-take tayo ng moment sa AS1. Okay? So, ayun, no? So, gawin na natin. Alpha y, nakastore dyan yung ating PBN. Tapos, times the unknown delta. Tapos, mag-take tayo ng moment, guys, no? And kapag nag-take tayo ng moment sa point na to, syempre, mawawala na yung force doon, no? Mawawala na yung T1 natin, okay? Yun yung mga natutunan natin sa statics, di ba? Pag nag-take tayo ng moment sa AS1, mawawala yung T1. Pag nag-take tayo ng moment sa AS2, ay di mawawala rin yung CS2. And yung sa AS3, ganun din, okay? So, ayan, no? So, ayan, mag-moment na tayo. So, magiging forces natin na acting dun sa, tawag dito sa diagram, kasi mawawala nga yung T1 is AS2, AS3, tapos yung CC, no? Pero kunin muna natin yung moment arm nila, okay? So, burahin ko na to, guys, no? Para mas maganda yung figure. Ayan, yan na lang siguro, okay na yan. Ayan. Take tayo ng moment arms nila. Okay? So, ito, yung moment arm ng natin, ng AS2, guys, no? Kung mapapansin nyo, pag minus mo yung D2 sa D1, ayun yung moment arm niya, okay? Yun yung distance niya from the AS1. So, magiging pala to, yung moment arm ng AS2 natin is D1 minus D2, no? Or in that case, mamaya na lang natin plug in ng values, okay? So, ayan, no? Yung distance pala ng ng AS3 natin, ayan, ang magiging value niyan, guys, no, kung mapapansin nyo, D1, pag minus mo yung D3 doon, D3, pag minus mo sa D1, ayun yung magiging moment arm niya, no? So, definitely, D1 minus D3, okay? So, alam na natin to, no? Pero, inano natin, no? In-emphasize lang natin. And lastly, yung ating, CC, okay? Ibayin natin yung kulay. Anong gusto nyo kulay? Blue na lang, okay? Ayan yun, yung block, no? Ayan. So, yung CC, wala namang pinagkaiba, okay? D1 minus A over 2 pa din. Okay? Kasi nga, no, sa gitna nung depth of compression block, nag-a-act yung force na yon. So, D1 minus, kalahati lang, no? Kalahati. Kasi ito yon. Ayan. Diba? A over 2 yan. Kita naman, no? Kasi itong kabuuan na to, A yan eh. O, diba? A yan eh. O. So, ayan, no? Take na tayo ng moment. Unahin natin yung CS2 natin. CS2 natin. Tapos may moment ka na, moment arm ka na, D1 minus D2. So, 730 minus 400. Okay? For our CS3 naman, no? CS3. Lagyan natin CS3. Tapos meron kang moment arm na na D1 minus D3, no? So that's going to be 730 minus 70. Okay? Tapos yung CC natin D1 minus A over 2. So 730. Tapos ang A natin na astor sa letter B, okay?
over 2. So, ayan, no? Nakastore yung CS2 natin palagay sa, ano, sa letter E. Ayan, letter E. Tapos, yung CS3 natin, nakastore sa letter F. Tapos, yung CC natin is nakastore sa letter M. Okay? So, ayan, makuha na natin delta. Ayan, salpak nyo lang sa calc yan. Tapos, shift solve tayo. Ayun guys, no, nakuha natin value ng delta gamit ang ating malupitang shift solve is 681.3063933 and that is in millimeters. Okay? And store natin tong value na to sa nyo gusto. Sa number 1 na lang kung nakakanong kayo. Pwede nyo gamitin yung number 1. Okay? Kung hindi naman, magtanggal na lang kayo ng mga ibang value na nakastore sa ibang letter. Okay? So, ayan, pwede na natin gamitin to, no? Ayan, yung ano natin, yung ginawa natin formula, okay? So, SC natin is given tayo niyan 70 plus the delta na store sa number 1. Tapos, equal mo yan sa plastic centroid natin which is equal nga sa ano, no? Sa geometric centroid. So, 400 lang. 400, oops. Ayan, 400 plus the balance eccentricity na unknown natin. So, ayun, shape solve na naman, no? So, ayan. Sige, gawin natin. 70 plus recall 1 is equal to 400 plus balance eccentricity. Nakuha natin is 351.3063933 mm. Or in 2 decimal places yan guys is 351.31 mm. Okay? And yan yung hinahanap, no? For letter B, box mo na yan. Tapos check mo kung tama ka. So 351.31. Okay, tumama ka na ulit, no? Boom. Okay? To isa pang problem, mape-perfect mo na. So ano ba yung hinahanap dito? Calculate the ultimate pure flexure capacity of the column in kilonewton meter. So, pure flexure capacity, guys, no? So, mapapansin nyo, yung unit is kilonewton meter. So, definitely, that's a moment, no? Tapos, use dB is equal to 36 mm daw, okay? So, ayan. Next problem tayo. Okay. So, ano ba meaning ng pure flexure, no? Ano ba meaning pag sinabing pure flexure, guys? Okay? Pag sinabing pure flexure, kapag sinabing ganyan, pure flexure, your column is acting like a beam, no? Acting like a beam, okay? So, entirely, nag-a-act siya sa beam, guys, sa pure flexure. And, ano ibig sabihin nun, no? Ibig sabihin nun, nawawala yung ano natin, nawawala yung axial natin, yung PN natin, nawawala. Or ayan, X na lang natin, nawawala. Tapos, yung moment natin is tumataas, okay? So, entirely, no, pag sinabing pure flexure, nag-a-act yung column mo as a beam, okay? So, nawawala yung nominal axial capacity niya. Tapos nag-act siya as a flexure element. So, moment na lang yung kinikerry niya, no? So, gagamitin natin yung concept na yan, okay? Mawawala yung PN, tapos moment na lang siya, okay? So, since ang sinabi natin, no, kapag pure flexure, nawawala yung axial capacity niya, we will use the concept na ang PN mo is equal to 0, okay? So, PN is equal to 0. And guys, no, kapag ganito yung tinanong, no, pag sinabing pure flexure, actually, ano na to mundo na to ng CID, guys, no. Unti-unti na natin napapasok yung mundo ng CID. So, may gantong point sa CID, no, kasi kung alam niyo yung concept ng CID, no, 7 points yun, no. 7 points yun. Nakalimutan ko na yung lahat ng points na yun. And this is the last, 6 point, no, 6 point. Pure flexure, okay? So, sa pure flexure, guys, PN mo is equal to 0. Ang kati talaga na ilong ko. Sorry, guys, no? Kanina pa kamot ng kamot. Pero anyway, yan. Ang first step natin, guys, kapag tinanong sa problem is pure flexure, kailangan alam mo yan, no? Kailangan alam mo to na PN mo is equal to 0. And we have to make assumptions, okay? We have to make assumptions. Okay? So, paano ka mag-a-assume dyan, classmate, no? I-assume mo lang kung mag-yield yung mga steel bars mo, okay? So, i-assume mo kung ano yung mga mag-yield dyan, tapos i-assume mo kung ano yung mga hindi mag-yield.
Okay? So, ayun, no? Sa pag-assume na wala namang sinasabi kung kung tama o mali yung assumptions mo. Kasi i-verify mo naman yun, no? Pero you can make proper educated assumptions. Wow. No? So, alam natin guys, no? Gawa na lang tayo ng strain diagram, okay? So, ayan. Ayan, no? So, alam natin, yung FS1 natin is equal to Fy, okay? So, therefore, nag-yield pala siya, no? Yield to. Okay? So, yung FS2 natin is non-yield. Okay? Non-yielding. Tapos, yung FS3 natin, nag-yield. Okay? Nag-yield siya. So, with that, no? We can make proper ang tawag dito, assumptions, no? And by the way guys, no, kapag kung alam niyo, hindi ko kasi alam kung madi-discuss pa natin yung CID, no, kasi sobrang haba nun, okay? And baka magalit na yung prof nyo sa akin kasi in-explain ko na lahat, no? Pero ay, joke lang yun, no? Hindi. Pag kasi guys, no, since ito yung 6 point, no? 6 point sa CID or the column interaction diagram, no? CID ako ng CID, di ko ina-explain. Ah, Yan. 6.2 ng column interaction diagram, okay? And sa pag tumataas yung point mo guys, no, sa column interaction diagram, tumataas din yung moment mo, no? So sige, try nga natin humanap ng na picture ng CID para ma-explain natin. So yun guys, na ito, may nakakuha tayo ng picture ng ng tawag dito, CID or the column interaction diagram, okay? And itong pure flexure na to, ayan yung pure flexure na yan. Ito yan, no, yung point F, no, kasi 6 ano to, 6 point to sa diagram, okay? Kung mapapansin nyo guys, no, yung x-axis natin yung moment, tapos yung y-axis natin is yung load P, okay? So, mapapansin nyo, yung sinasabi ko kanina, no, kapag pure flexure siya, nawawala na yung load na, o yung P niya, no, or the PN, no, nagiging ano na siya, moment na lang, okay? Ang gulo, no? Ay, okay, yun. So, moment na lang yung i-carry niya. No? Nag-act nga siya entirely. Nag-act siya sa beam, no? Feeling beam siya, okay? So, ayan, no? Yung 6 point ng column interaction diagram natin is the point F, okay? So, ayan, no? Papansin nyo, tumataas yung moment niya. Tapos, wala na yung, wala na yung, tawag dito, load P niya, yun nga, paulit-ulit, no? So, ayan, no? So, by the way, guys, no? Kapag tumataas din yung point nyo sa CID, guys, ibig sabihin nun, tumataas din yung eccentricity nyo, no? And what do we know about that, okay? Kapag tumataas yung eccentricity natin, bumababa yung natin, no? Bumababa yung, ang tawag dito, bumababa yung A value natin, bumababa din yung C value natin. So, therefore, tama ba ako? Wait lang. Ayun, tama nga si classmate. As eccentricity increases, the area of concrete decreases, no? CC saka CS natin bumababa. Tapos tumataas yung tensile stresses natin, okay? So, ayun, no? Mapapansin nyo, PN decreases, okay? PN decreases. Tapos, the moment capacity increases, no? So, ibig sabihin, guys, pag tumataas yung eccentricity natin, okay? Balik tayo sa CID. Ayan, no? Pag tumataas yung point nyo, okay? Pag tumataas yung point nyo dito sa CID, tumataas din yung eccentricity nyo. Okay? So, with that, pwede tayong gumawa ng mga proper assumptions, okay? So, ayan. So, ayan. Since bababa nga yung C value natin, bababa din yung A value natin, pwede nating i-plot, okay? So, paano natin pa-plot yan? Guys, hindi ko alam kung magiging tama yung pagka-plot ko, no? Pero, tiwala na lang tayo sa natutunan natin, okay? So, since ang CB mo, or the balance eccentricity mo, balance eccentricity tuloy, balance C value mo, or ito nga, yung CB, is lumagpas siya ng D2, no? So, we can assume na hindi siya lalagpas ng, tawag dito, D2, okay? So, pwede natin sabihin, bababa siya dito. Ayan, siguro dyan, no? C. Bababa siya, okay? Tapos, yung A value natin is, bababa rin yun, of course, kasi nga, they have the relationship, no? Ayan.
So, yan, no? Kunyari na lang, maganda yung drawing. So, we can make proper assumptions. So, paano yan, no? Drawing ulit tayo ng strain diagram, okay? So, etang, ayusin ko nga to para mas maganda. Ayan, in-extend ko yung mga lines, okay? So, yung strain diagram natin, guys, no? And by the way, paano ba ako nagdo-drawing ng strain diagram? That pala, in-explain ko na to dati pa, no? Yung point ng, ano ko, yung zero strain ko is dito sa, sa C, okay? So, ayan, pero I hope na-gets nyo naman na yun, no? Kung paano, okay? So, ayan, ibig sabihin, guys, magiging value ko pa, ayan, no? Pwede akong makadrawing ng ganyang strain diagram, okay? So, now, I can make proper assumptions with the help ng mga height na to. Ayan. Si mga height na rin na to. Tapos, yung height na to, okay? So, let us name this, y1, okay? y2, tapos, y3, okay? Ayan. So, alam natin guys, no, yung y1 natin, okay, yung y1 natin, in reference with the balance condition, nag-yield siya, okay? Tapos kung mapapansin nyo, tumaas din yung, tumaas yung height, okay? Tumaas yung height nung, natin, nung strain diagram natin, dito sa, tawag dito, sa pure flexure, okay? So, ito yung magiging y2 natin, no? And kung mapapansin nyo, mas mataas siya, okay? Not to scale yung drawing natin, pero, tawag dito, approximate lang to, pero, kailangan maayos din yung drawing nyo para mas maganda yung approximation nyo, okay? Para hindi kayo magkamali sa assumption, no? Pero pwede naman kayo magkamali dun kasi i-verify nyo pa yun, okay? So, yun nga, going back na lang, tumaas siya, no? So, therefore, I will assume that this will yield, no? Assume yield, okay? I-assume ko na yung AS1 ko ay mag-yield, okay? So, ito, since mababa lang siya, no? Mababa yung dito natin sa Y2, okay? Tapos kung mapapansin nyo, mas mababa siya, no? Mas mababa siya sa, sa AS1. So, I will assume not yield, okay? Or non-yielding. Ayun, no? Pareho lang ibig sabihin nun. I-assume ko na hindi siya mag-yield, okay? Ito pala yan, no? By the way. Tapos, yung ating AS3, okay? Ayan, ko-compare ulit natin yan dito, okay? Ayan, ko-compare natin yan. Bakit Y2? O, basta yun, nagets yun, no? Okay? So, ayan, no? Yung Y3 natin, no? Nag-yield siya kanina. But in that case, mas bumaba siya, no? Bumaba yung value niya, okay? Or bumaba yung height, or the value of Y. So, I will assume na hindi siya mag-yield, okay? I will assume na hindi siya mag-yield, guys, no? And wala namang problema kung mali assumptions natin kasi nga, but then again, no, i-verify ulit natin yan, no? Yung assumptions natin, walang problema dong, okay lang magkamali ka. Pag nagkamali ka, i-revise mo na lang, okay? So, ayan, no? Okay? So, assumptions, no? Yung first step natin, assumptions, assume that, hindi yan, wala nang space. Assume that, FS1 yield, okay? FS2 non-yield. Tapos FS3 natin is non-yield din, okay? Non-yield. And lastly, no, we have to make another assumption, guys, no? Kung mapapansin nyo, kasi nga, we are applying displaced concrete sa ating mga approach, okay? So, kung mapapansin nyo, yung value ng A natin is mas malaki siya kaysa sa D3, okay? Mas malaki siya sa D3. So, yung AS3 natin is pasok pa sa depth of compression block na inassume natin. Pwede rin kayo magkamali ng assumption dyan, walang problema, okay? Lalabas naman yan sa pinagsusolve nyo. Ayun, so akin kasi inassume ko nalalagpas siya ng D3. So, therefore, i-assume ko yun, no? A is greater than D3. Therefore, yung AS3 natin will have displaced concrete. Okay? Disconc na lang. Okay? Disconc na lang. Okay? So, ayan. Paano ba to? Paano ba to yung first step natin pag nag-assume, no? So, hindi natin makukuha yung stresses diyan, no? Hindi natin makukuha yung stresses diyan kasi wala tayong makukuha yung value ng C, okay? So, we have to make equations, no? Para tayo makakagawa ng equations, no, gamit yung forces.
So, ayan, dito tayo sa forces, okay? So, ayan, no, kung mapapansin nyo, sa inassume natin, guys, yung ano natin, yung T1 natin, yung AS1 natin in AS2, based sa ating assumptions to, it could be wrong, it could be right, okay, is nasa labas ng ating C value. So, therefore, that bars or that still areas will be in tension, okay? Yung AS1 natin in AS2 will be in tension since nasa labas siya ng ating C value, okay? So, ayan, no, papangalanan ko siya na T1 tapos T2. And alam natin, 'di ba, kanina nga diniscuss natin yung concept, kapag tumataas yung eccentricity mo, tumataas din yung stresses mo sa bars mo, okay? So dumadami yung tensile stresses mo or dumadami yung tensile forces mo sa section mo pag tumataas yung eccentricity, okay? So ayan, no, since itong AS3 natin is pasok sa C value, so I will assume na that will be in compression. Okay, so ayan, no, tapos gawa tayo ng ano para sa compression concrete. Okay, so ayan, no, ayan, masosolve na natin or makakagawa tayo ng equation. So for T1, guys, no, ano lang ulit yan. Okay, since inassume ko na nag-yield siya, I will use AS1 tapos FY. Okay, gets yun na kung bakit, kasi inassume ko nga dito na nag-yield siya. Ang pangit na sulat. O basta yield yan, guys, na yield. Tapos yung T2 natin or the tensile test stress 2, AS2 lang yan. Since inassume ko na hindi siya mag-yield, I will use FS2. Okay? I will use FS2. Okay? So ayan, for our CS3, that's CS3, and inassume ko na hindi siya mag-yield, therefore I will use FS3. Okay, with displaced concrete, no? Bakit with displaced concrete? Kasi nga, inassume ko na yung AS3 is nasa loob ng depth of compression block. Therefore, pasok siya sa area of concrete. Okay, so that will have displaced concrete formula. For our CC naman, 0.85 F prime C. Tapos, ano lang yan, di ba? Area ng concrete. So, ayan, no? Gawa tayo ng mga equations. Okay? So, ayan, no? AS1 natin is tatlong pi over 4, tapos diameter natin is 36 pa din, no? 36, then ang Fy natin is 415. Okay, for AS2, paano to, classmate? Kasi FS2, wala naman tayong value niyan. Gagawa lang tayo equation, okay? So, dalawa yan, no? Dalawang pi over 4 na 36 squared. Tapos, paano ba formula ng ng FS, di ba? And take note, guys, no? Take note. Take note, nasa labas yan ng C value. That is in tension. So, therefore, 'di ba? Kapag tension ng ating kapag tension 600, D minus C over C, 'di ba? Kapag tension. So ganun lang, no? Lagay lang natin. 600, ang D natin diyan is 400 minus C over C. Okay? So for AS3 naman, tatlong 36 mm 'yon. And again, inassume ko siya na hindi siya mag-yield. And take note, guys, no, that bars or those bars, AS3 natin is in compression. So therefore, I will use the formula of compression, 600 C minus D over C. Okay? So gagamitin ko yon dito. Kasi nga, in compression siya and that is in non-yielding state. Okay? So 600, ano ulit yun? C minus, D natin dyan is 70, guys, no? 70 over C. Minus the displaced concrete, 0.85. Ang F'(C) natin is 24 pa rin, no? Hindi nagbago. Okay? For area ng concrete, 0.85, ano pala, CC, okay? 0.85 times ang F'(C) natin, 24. Tapos, paano yung area ng concrete, guys? Di ganun lang ulit, no? 800, pero unknown yung A natin. So, 800A. Yeah, 800A. Okay? 800A. Kung mapapansin nyo, guys, no, puro letter C yung para sa forces ng bakal, no? So, tapos yung CC natin, gamit natin A, no? So, let's apply na lang yung relationship ng A is equal to beta 1C. Okay? And our beta 1 again is 0.85. So, I can change pala this one to 0.85C. Okay? So, ayan, no? Simplify na lang muna natin yung mga values natin para mas madaling isalpak sa calculator. Okay? So, simplify natin, no?
3 times pi over 4. 3 times pi over 4, 36 squared. Tapos 415. Ayan. Ito ay 1,267,255.645. And let us store this value sa letter A. Okay? Tapos, yung pangalawa, 2 times pi over 4, 36 squared. Tapos, 600. Okay? Times ko yung 600, guys, no? So, 122,145,1.224. Okay? So, ayan. Tapos, 400 minus C over C. Okay? Ayan, no? And, store ko tong value na to. Store ko to sa letter B. Okay? Ayan. So, yung pangatlo, 3 times pi over 4, 36 squared, tapos 600. This one is 1,832,176.836. Point yan. 836, tapos C minus 70 over C. Tapos, minus natin. Guys, no, ano lang to, itatranspose nyo lang to. Okay, transpose nyo to dyan. Hindi pala transpose, no, multiply. Okay, multiply. So, ayan, burahin ko na. Okay, minus 0.85 times 24. Ito ay 622,94.01241. Okay? So, ayan, store natin to sa letter C. Store natin yan sa C. Tapos ito, 01241. Store natin yan sa letter D. Okay? Store natin to sa letter D. And lastly, ito, no? Simplify lang natin. 0.85 times 24 times 800. Okay? Times 0.85 pa ulit. So, 138, 13872 C, no? Ayan. So, store natin to sa letter E. Iba-iba ng kulay si classmate na makulay. Ayan, no? So, ayan, store na natin yung mga value na simplify natin sila. So, anong next step niyan, classmate, no? Nakuha natin yung forces. Paano natin ma-solve to? Di babalik tayo dito, guys, no? Babalik tayo dito. Okay? Babalik tayo dito sa Pn is equal to 0. Okay? Babalikan natin yung concept na yan. Pn is equal to 0. Tama ba ako? Tama ba ako pag sinabi ko na pag pinag-add natin yung mga forces na yan, okay? Pag pinag-add natin yung mga forces na to, di ba Pn yan, di ba? Yung Pn natin is the summation of forces, okay? Pero sabi dito, Pn is equal to 0. So, i-equate natin sila sa 0, no? So, ano makukuha natin doon? Yung value ng C, okay? So, paano? Okay? Since ang Pn natin is equal to 0, ayan, 0 is equal to T1 natin na-store sa A, no? And take note, since tension sila, we will use negative, okay? We will use negative kasi tension. Tapos yung T2 natin na-store sa letter B, okay? Yung tension ulit yan. Tapos, yung ano pa, 400 minus C over C. Ayan, no? So, ayan, T2, di ba? Tapos yung CS3 natin will be in positive kasi compression. Okay? So, ayan, no? Nasa letter C. Tapos, C minus 70 over C. Tapos, magma-minus tayo nitong letter D. Okay? Minus D. Yun din sa displaced concrete. Tapos, lastly, yung ating, CC. Nakastore sa letter E. Tapos, may niya na C. Kung mapapansin nyo, no? Makukuha natin yung value ng C. Okay, so salpak lang natin sa calculus yan, guys, no? Okay, so makuha natin yung value ng C natin. Ayan, guys, no? So nakuha natin yung value ng C natin is 157.6932636 mm, no? And store na lang natin to sa letter F. So, ayan, guys, no, ulit, no? Ito yung sa 0, tapos yung sa Pn natin is itong whole equation na to. Okay? Ayan yung Pn natin, okay? In-equate natin sa 0.
And now we can verify assumptions. Verify na natin. Okay? FS1, FS2, tapos FS3. Okay? For our FS1, verify lang natin assumptions natin na kunin natin yung value nila kung nag-yield talaga or hindi nag-yield. Okay? So, FS1 natin, 600. D natin, ganun pa rin naman, no? Gagamitin natin itong mga formula na to. Kapag tension, ito. Pag compression, ayan. Okay? 600. Ang D natin is 730 minus alpha F over alpha F. Okay? So, sa FS2, okay? Ayan, no? Yung FS2 natin is 600, 730 minus alpha F over, hindi pala 730 guys, no? 400. Ayan, 400, alpha F. Tapos yung FS3 natin, 600, and that is in compression, alpha F minus 70 over alpha F, no? Ayan. So, yan, kunin lang natin yung value nila individually, okay? So, 600, 730 minus alpha F over alpha F. Nakuha natin dito na value ay 2177, no? And this is greater than Fy, therefore, yield siya. Okay? First assumption is correct. So, yung atin, assumption 2, okay? 600, 400 minus alpha F, over alpha F. Nakuha natin dito ay 921 MPa, no? And this is greater than Fy, therefore, nag-yield siya, guys. And kung mapapansin nyo, yung second assumption natin is non-yield. So, therefore, mali na agad, no? This one is mali na agad. We have to revise, okay? We have to revise immediately, okay? Kahit kunin mo yung FS3 dyan, wala magbabago. Mali pa rin yung value ng C mo. Mali yung value ng C natin kasi mali assumption natin, okay? So, we have to revise our assumptions, okay? Revise. Ayan. So, kukopyahin ko na lang to, no? Ayan, copy natin. Oops, nagloko. Ulit. Ayan, okay. So, I will assume now, my assumption, that this one is in yielding condition, okay. So, I just have to copy this one, no? Copyahin ko na lang to guys, ulit. Ayan. Let me copy this one. Ayan. So, ano magbabago, no? Ano magbabago? Ito, yung T2 natin, no? Papalitan lang natin. We will use Fy kasi nga nag-yield siya. Okay? So, alam natin yon guys, no? Kapag mali yung assumption mo, tama pa rin yung nature ng bakal, okay? Tama yung nature ng bakal na mag-yield siya dyan, okay? Kahit mali assumption mo, kung lalabas niya sa verification mo na nag-yield siya, okay, kunyari, na-assume mo non-yielding tapos nag-yield siya, ganun yung nature ng bakal, okay? Mag-yield talaga siya. Mali lang talaga yung value mo ng nakuha mong C value, okay? So, ayan, okay? I will just use 415 for this one. Tapos, ayan, solve ko na lang ulit. Okay? So, 2 times pi over 4, 36 squared. Tapos, 415. Okay, nakuha kong value dito ay 2689205 pi. Okay, and let me store that sa letter B, okay? Napalitan lang yung naka-store natin sa letter B. Okay? So, ayan, no? Salpakan lang ulit natin ng, isasalpak lang ulit natin dito yan sa Pn is equal to 0 para makuha natin yung value ng C. Then, we will verify again, no? Okay? So, Pn is equal to 0. Okay? So, ayan, no? 0 is equal to, again, negative, no? Naka-store sa letter A. Okay? Tapos, negative pa rin yung, negative pa rin yung value natin ng T2, okay? Kasi, tension siya. So, negative B, okay? Plus, CS3 natin, which is merong value na ganito, no? So, ila-apply lang ulit natin yan. C, tapos, C minus 70 over 7, over C, okay? Minus the displaced concrete, plus, alpha E,
tapos may unknown na C, okay? So, ayan, no? Makuha natin yung value ng C natin. Oops, wait lang. Ayun, no? Napindot lang ni classmate. So, ayan, letter C, okay? Makuha na natin yung value ng letter C natin and shift solve lang ulit. Ayan, so nakuha natin yung value ay 109.2755428, okay, And store natin to sa letter F, okay? Tapos, verify ulit. Verify natin, okay? So, for FS1, FS2, saka FS3. Okay, so dediretsuin ko na guys, no? Na-explain naman na natin kung ano yung gagamitin natin formula. 730 minus alpha F over alpha F. Tapos for the FS2, 600, okay? 400, yung effective depth niya, alpha F over alpha F, okay? For the FS3, 600, alpha F minus 70 over alpha F, okay? So, kunin na natin yung value nila individually, okay? So, 600, 730 minus alpha F over alpha F. Ang ating value dito ay 3408, no? So, ayan. MPa, okay? And this is greater than Fy, therefore, yield siya. Nag-yield siya, guys, no? Nag-yield. And, correct ang assumption mo. Next, check natin kung tama ulit yung assumption natin. Ito ay 1596 MPa. Okay? And this is greater than Fy, therefore, nag-yield siya, no? And correct ulit. So, 2 for ano ka na, no? Dalawa na. Sa apat na assumption mo yung tama. So, yung lastly natin is alpha F minus 70 over alpha F. 215.6505 021, no? MPa. And this is less than Fy, therefore, non-yield siya, no? Non-yield and correct assumption. Ayan, correct assumption. So, ano na, no? Tumama ka dun sa tatlong assumption mo para sa steel bars. Yung last na, no? Yung value na A. Kung lalagpas ba siya ng D3 or kung lumagpas yan ng D2, nakuyari ka, ulit ka na naman. So, kunin na natin, no? Gamit yung A is equal to beta 1C. Okay? And ang value ng beta 1 natin is 0.85. So, therefore, ang value ng A natin is, store pala natin to guys, no? Store natin yung ano, yung, eto. Store natin sa letter M kasi we will use that, okay? Kahit hindi na pala, no? Kahit hindi na pala. Okay? Kasi in terms of ano naman, stress naman yun sa ano natin sa equation, okay? So, ayan. So, mukha natin 0.85. Tapos, yung C natin naka-store sa letter F, no? 0.85 alpha F. Okay? So, nakuha natin value dito ay 92.884.21135 mm, no? And this is greater than 70, therefore, correct assumption. Nalalagpas talaga siya dun sa AS3 mo, okay? So, tama lang na in-apply mo siya ng displaced concrete. Okay? So, ayan, no? Paano na, no? Paano na? Tamama na yung mga verification mo. Kunin na natin yung moment, okay? So, paano tayo kukuha ng moment, guys? Okay? So, pagkuha ng moment, magmo-moment lang tayo sa, ano, sa kahit saan dyan, okay? Again, ito nga yung representation mo ng ano, no? This is the representation of your PN, okay? So, magmo-moment lang tayo dyan sa, ano, sa one of the 3 bars natin. Pero, siguro mag-moment na lang tayo sa ES1, no? Kasi alam na natin yung mga, ano doon, moment arm, okay? So, ayan, gets ba yun? Okay? Since yung PN nga, kahit 0 yan, guys, no? Kahit 0 yung PN mo dyan, okay? We can still represent that, okay? Para makapag-moment tayo. Okay? So, ayun, no? Let's take a moment, no? Summation ng moment tayo at AS1 para makuha natin yung MN, no? O yung flexural capacity niya. Okay, so therefore, ang MN mo pala ay equal sa, so mawawala yung ano, no? Mawawala yung T1 natin kasi nga doon tayo nag-moment sa AS1, okay?
So, mangyari na lang is negative T1, T2 pala, okay, sorry, T2, tapos moment arm natin again is, meron tayong value niyan, D1 minus D2, 730, minus 400, no? Tama ba ako doon? 730 minus 400, plus, CS2 natin, CS3 natin, guys, no? Since hindi siya nag-yield, okay, tama, kukopin lang natin to, yung force na yan, force yan eh. So, alpha C, tapos, meron na tayong value ng C, no? So, pwede na nating i-substitute dyan. So, alpha F minus 70 over alpha F, okay? Okay, minus D, no? Kasi meron tayong ano pa, displaced concrete pa, okay? Tapos, for RCC naman, okay? For RCC plus CC, ay, moment arm pa pala, sorry, nakalimutan. Na-carried away, no? So, ayan, braketan na lang natin dito. Ang moment arm niyan is D1 minus D3, no? So, 730 minus 70. Naghahang na yung iPad natin, guys, no? 730 minus 70. Okay? So, yun yung moment arm niya. Plus, yung sa concrete, no? Or yung CC natin. Okay? Alpha E. Tapos, meron na tayong, ayan, kung mapapansin sa equation, no? Meron pa tayong unknown dyan na C. So, meron na tayong value na C, alpha E times alpha F. Then, ang ano natin, no? Ang tawag dito. Moment arm natin, again, is hindi naman nagbago. D1 minus A over 2, no? A over 2. But we can actually change this one to 0.85 C. Okay, and may value tayo ng C. Nasa ano yan, no? Alpha F. Ayan. Okay. So, ayan. Ito, palitan na lang natin to. Yung T2 natin, nakastore yan sa letter B. Okay. Ayan, naghahang na siya. Oh, teka lang, last problem na to. Ayan. So, ayan, salpak nyo lang to sa Calio, guys, no? Sabay-sabay tayo. Salpak natin sa Calio. Ayan, so nakuha nating MN value ay 1150.89568. Okay? Kilonewton meter. Okay? So, ayan, store natin to sa letter M. Okay? Bakit? Ba't natin i-store sa letter M? Kasi guys, ang tinatanong is ultimate, no? Ultimate pure flexure capacity of the column. So, meaning, kapag ultimate, ano lang yun, no? P factor or the reduction factor times the nominal, okay? So, ayan, lagay natin dito. Since ultimate yan, ang hinahanap is PMN, okay? PMN. So, ano yung fina-apply natin dyan, no? Ayan, so kung babalikan natin guys, no? Kung babalikan natin yung CID, okay? Ang sabi dito, okay, drawing tayo dito. Simula sa point D, pababa, okay, pababa. That is tension controlled region na yan. Pangit. Ayan. Tension controlled region na yan. Okay, so meaning, yung ano mo, point E and point F mo is going to have a P factor of 0.90. Bakit? Kasi nga guys, tension controlled na sila. Okay? So, ito no, yung point E na to is, ano to, ito yung, wait lang, pure tension. Pure tension yan, okay? Okay, dyan nag-i-start yung pure tension. Dyan sa, ano, sa point E, okay? So, yung point D natin, yung balance condition pala guys, okay? Yung balance condition, nag-i-start yun sa point D, okay? Ito yung balance. Balance condition. So, yung ano, yung mga points bago mag letter D, nagalaw. Basta yun, no? Yung mga points bago mag letter D, compression, ano sila, compression region, okay? So, kapag lumagpas ka na ng letter D, point E and point F, that is tension controlled region na. So, gagamitin natin P factor is 0.90. So, ibig sabihin guys, no, applyin lang natin to na reduction factor na 0.90 para maging ultimate, okay? So, nakastore yan sa letter M. So, therefore, ang ultimate pure flexure capacity natin is going to be 0.90 times alpha M. Ayun, 1035.81, no? 2 decimal places na lang, ni-round up na ni classmate. Okay, so box na natin yan, no? Napakahaba. Pero check natin kung tama tayo. 1035.81. Nasaan na yung tamang sagot? Ayun, tumama tayo, no, guys? Napakagaling nyo.
Okay, so ayan no, 343 ka sa problem na to. And passive ito na yung last problem natin, guys, no. Napaadami natin problem na sinolve. Okay, pero bumabad tayo sa balance condition, okay? So ayun, dinaanan lang natin yung mga CID, no. Dinaanan lang natin yung mga CID. Hopefully magkaroon kayo ng ng very good grasp pagdating dito sa CID, okay? Pero dinaanan lang natin siya, no. Pati rin yung yung tawag dito, Euler's backlink na nadaanan natin siya, pati yung tawag dito, yung critical backlink, yun nga, no, nadaanan natin, pati yung mga effective length factor. So, ayun guys, no, siguro yun na lang yung ito na yung last problem natin pagdating sa columns, okay? So, na-discuss natin is nominal axial capacity, okay? Pure axial capacity, tapos balance condition, guys, no. Tapos nagkaroon din tayo ng ng pahapyaw lang, no, pagdating sa CID. Nagkaroon tayo ng pure tension, tapos nagkaroon tayo ng pure flexure, okay? So ayun lang, no. Kung okay tong video na to, guys, no. Sorry, medyo mahaba talaga pagdating sa column, pero I know, no, medyo magulo din yung mga ibang explanation doon. Pero I hope na may natutunan kayo. So ayun, kung okay tong video na to, like, share, subscribe na rin kayo, okay? Tas kung may tanong kayo, comment lang kayo sa comment section. Tas kung meron kayong tawag dito, tanong sa approach or may mga suggestions kayo, feel free to comment lang din, no? So ayun lang, hindi ko na pahabain yung video. So thank you for watching, guys.